Heyo, kamusta mga boss idol dyan? At sa ating mga OFW, magandang umaga po sa inyo, tanghali, hapon, at gabi. No? Iba-iba kasi oras pag nasa iba-ibang bansa. Mga OFW natin bagong bayani dyan. At ito pong topic natin interesting, no? Kung kayo po ay may mga anak na nagtatrabaho sa call center, so ito po yung topic natin dito na panonoorin. So maganda to at para meron tayong malaman. At dito naman sa ating bansa, sa Pilipinas, yun po, alam naman natin na itong call center, talagang pumutok to, siguro 2000, no? Tapos tuloy-tuloy until now. So 24 years, hanggang ngayon naman, boom na boom pa rin ang call center sa atin, no? So maraming klaseng call center po, no? Iba-ibang bansa po yan. Kadalasan yan yung mga panggabi, no? Yun po talaga ang talagang call center. Kaya po medyo mataas ang salary nila kasi may night differential at puno ng mga benefits, lalo-lalo na sa health. Kasi sila yung prone na pwedeng mabilis madapuan ng sakit kasi medyo palaging puyat. Hindi lang palagi, everyday kasi trabaho nila yun, no? Ang tulog nila sa umaga at sa gabi gising sila. Pero meron namang mga call center na dito lang sa Japan. So isang oras lang naman po ang advance sa atin ng Japan. Kung ang oras kayo na palagay natin na alas 12 ng tanghali, doon alauna ng hapon. So yun naman po okay lang. Medyo mas maganda yung oras noon. Hindi naman din ganun kataas yung salary. Pero yung sa US call center, kasi may night differential nga, iba po yun, no? So bawi naman sa Japan call center yung mga incentive at saka commission. Doon naman sila bumabawi. No, at ayun po, i-reveal dito ng isang taong in-interview na isang veteranong nagtatrabaho sa call center na 17 years na siya. Ang tagal na, di ba? So, kaya alam niya na kung ano yung mga nangyayari dito sa call center, kung ano yung mga ginagawa doon, kung ano yung mga nangyayari. So, kikwento niya to, i-reveal niya, no? At marami tayong malalaman dito, no? So, halina't panoorin po natin at bago po natin panoorin pala po ito, itong video na to, courtesy kay Off-Road, pakisubscribe ang kanyang channel at kung kayo po ay bago rin sa ating channel, baka po pwedeng makahingi ng lambing sa inyo at makapag-subscribe at malaking tulong po yun sa ating channel, no? Para makagawa po ulit tayo ng marami pang ganitong mga video po. At God bless you po sa inyo. Maraming salamat. Umpisahan na po natin. Minsan masaya din to. So, yan. Sige, magti-team building kayo. So, may mga chismis, di ba? Na yan, marami nangyayari sa team building. Actually, totoo. Totoo yun. Di ba? Rest day nyo, magpapahinga kayo, mag-iinom kayo, malalasing kayo, and yung parang tinitignan mo lang sa office, biglang doon na sa inyo may mangyayari. Pero hindi ko naman sinasabi lahat ng team building, gano'n. Pero nangyayari talaga siya. Yung asawa niya, lagi sumasawa sa team building. Kahit team building na nung iba, nakiki-team building siya. So parang nagtataka na siya. Hanggang sa isang araw dumating, umamin din na, ayun, ginagamit nung asawa niya yung team building para magkita sila nung kabit niya. Sa call center, maraming ano dyan. Maraming drugs dyan. Yung iba, hindi nila kaya yung puyat eh. So, literal, may nagsasabo dyan. Meron na makilala nagsasabo dyan. Pero siguro yung may mga kalibugan na hindi na matiis. Kasi feeling ko, alam niyo to eh. Alam niyo yung storya na mga nahuhuli sa fire exit, nahuhuli sa CR, ng lalaki o man o babae. Oo, totoo yan. Maraming ganyan. No? So, may amin nga, hindi pa panggabi yan, ha? May nahuli. Di ba? So, sa kanila pa kaya na talagang, syempre, gabi na, madaling araw, lalo na. At, syempre, iba yung pagpuyat eh. Mas medyo mataas yung dugo. Kaya medyo mas mainit ang katawan. Kaya siguro, hindi rin mapigilan din. Mga teenager pa yung mga nakakadalasan nagtatrabaho dyan at mga bata talaga, di ba? Kaya, nangyayari yan at nagkakaroon sila ng medyo physical attraction. Kaya talagang siguradong nangyayari yan sa lahat ng call center pero hindi naman karamihan. Kumbaga, mangilan-gilan. Oo, totoo yun. Meron, nangyayari talaga yun. Kasi nakakagulat doon, yung mga tao pa na hindi mo in-expect na magkakakonekta pala.
na kakilala mo dito, tapos kakilala mo doon, tapos sila yung mahuhuli sa CR. Pero yun, nangyayari talaga yun. Talagang may nagtitirahan. So, tumunog daw yung telepono, pero wala naman tao. Nahulog yung keyboard, wala naman tao. Napansin ko lang kasi Junjun lagi yung tawag. So, kahit saan call center ka pumunta, pag sinabing Junjun, gets na nila yun. Hindi yun etits, multo yun. Mangilan-ilan nila katrabaho ko sa iba't ibang call center. So, magkakadugtong na nga yun dahil nga infidelity, kabitan. So, may mga nagkakasakit din na ganyan. At yun, may namamatay din. Up the road. So, ako nga pala si Miguel Franco ng Shabu Toys V. Mas kilala akong sa pangalang Shabu. At ngayon, ikukwento ko sa inyo yung mga kwentong tungkol sa call center. So, 17 years na ako nagtatrabaho sa call center, technically speaking. Pero ngayon kasi unemployed ako. Grabe ang tagal, no? Ang tagal niya na doon. Talagang halos sa lahat niya ng buhay pagtitin-ager niya siguro, nag-work na siya dyan. Ako, tumatagal din ako sa call center, no? Pero mas matagal siya. Ako kasi, parang 12, 13 years, mga ganun. Siya, matindi, 7. Pero sa loob ng 17 years, yun yung naging bread and butter ko. Yan yung mga usual term na ginagamit sa call center 34 years old na ako, so kalahati talaga. Mabilis din kasi pera dyan, lalo na kung sa sales ka. Medyo talagang nagtatap ka doon. Kaya di ka na nagtatap. Basta humihit ka lang ng per month mong target. Nagsapera sa'yo. Nabuhay ko literal. Doon ko kinuha yung pangkabuhayan ko. Nag-upisa ako nung 18 years old ako. 17 ako noon. Tapos 5 days after ko mag-18, nag-apply ako agad sa isang job fair doon sa amin sa may Malolos. Nung una nga, parang sinasabi pa nung kabag-ala ko na di naman totoo yung mga call center na yan scam lang yan wala naman ako idea kung ano yon. And gusto na magtrabaho, gusto ko subukan. So sinubukan ko. Tapos nung nandun na ako, hindi ko makakalimutan doon, may nakasabay ako nag-a-apply. Dahil nga, hindi naman sobrang talamak ng call center noon. Yung kasabay ko nag-a-apply, wala rin siyang idea kung ina-apply niya. Ako alam ko lang call center. Alam ko lang, may tatawag, sasagutin mo. Kaso English. Yun ay alam ko. Wala na akong alam. Tapos yung kasabay ko, tinatanong niya sana meron daw silang position na welder. So ako naman parang medyo nagtaka ako Parang, kala ba call center to? Ba't may naghahanap ng welding? Doon lang nag-umpisa yung lahat. Akala ko rin hindi totoo. Akala ko rin parang scam nga lang or ako pa yung peperahan. Ang ending, natanggap ako. Tapos, binigay na nila sa akin yung magiging sahod ko. Hindi pa ganun kalaki yung sahod nung panahon na yon pagdating sa call center. Kasi isa yan sa lagi naiisip ng tao or laging tanong ng tao yan Isip kasi nila pag nagtatrabaho ka sa call center, malaki sahod. Pero ngayon naman, malaki naman talaga. Kasi nga, nag-boom siya, dumami yung mga branches at saka yung mga iba-ibang pangalan ng call center. Lalo na yung mga nauna at medyo malalaking company na sila. Kaya malaki na rin sila magbigay ng pasahod. Sobrang above minimum. Pero, ang mahirap nga lang dyan, yung health mo, tatamaan talaga. Kasi iba na magiging habit ng tulog mo dyan. Magising ka sa gabi, tulog ka sa umaga. So, ang tulog kasi sa gabi, iba yun. Mahaba. Unlike sa umaga, pag matutulog ka ng umaga, konti na lang. Makatulog ka man, parang idlip-idlip na lang. Tapos isipin mo, araw-araw ganun ka. Kaya delikado ang buhay mo dyan. Kaya ganun sila kataas magbigay ng sahod. Pero, i-reveal din niya na akala natin okay na kung agent ka dyan, call center agent ka dyan. Huwag ka, mas malaki pa rin ang upit ng mga nandyan sa loob. Actually, yes and no yung sagot dyan. So, nung nabigay na sa akin yung kontrata, ang nakuha kong sahod, provincial rate. Kasi sa Pampanga yun sa Clark, Pampanga. Pero para sa akin, nung panahon na yun, sa edad ko na yun, 2007 yan malaking pera na yun. So, nag-i-offer ko nun was total of 13,000. 9,000 yung basic ko, then the rest ng amount, allowance yun. So,
Can you imagine? 9,000 yung basic ko. Tapos sa call center, Yung sinasabi naman niya na 13 is 2007. Ayan. So sa ngayon, alam ko ang bigayan sa mga, yan. So, nasa 20 yan, tsaka pataas. Sa mga magagandang company naman na yun. Pero kung hindi masyado kilala, baka nga ganun, mga 70. Medyo mababa ka sa night differential at US consent. Kailangan ngayon, magaling ka talaga mag-English. No? Hindi kagaya dati, dati kasi pagka nag-apply ka sa US call center, so hindi ka ganun kahirap kung paano ka makapasok. Basta medyo marunong ka lang ng konti ng English kahit hindi ganun ka fluent o yung accent mo yung ordinaryo lang kasi doon ka na nila hahasain, no? Hindi ganun kadali, hindi ganun kahirap pumasok dati. Pero unlike ngayon, napakahirap pumasok ngayon, no? Yung assessment lang nila. Pag naipasa mo yun, talagang kahit hindi ka na i-trade siguro. kala ko ba malaki sahod dito. Pero again, dahil nga bata ako noon, and provincial rate daw yon, pumayag ako. So yun, pinadala ako sa Pampanga, wala akong kakilala doon, wala akong kamag-anak, wala akong kaibigan, tapos libre yung tirahan, which is isang sa mga magandang perks na nakuha ko. Kasi nga, kumbaga galing ako sa isang province to another province, kaya nakuha ko yung perk na yun. Doon lang siya nag-umpisa, tapos pagkatapos nun, tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho sa call center. So lagi natin iniisip, call center, may tumatawag ba talaga? Ano ba talaga yung ginagawa sa loob ng call center? Well, technically, call center siya. Kasi may mga department. Gagamitin ko yung salitang department kasi sa amin ang tawag doon accounts eh. So may mga department na yes, may tumatawag, tapos sasagutin mo, tapos makikipag-usap ka sa English. Most of the time, English talaga. Yung ibang call center naman, kahit call center sila, the way sila makikipag-usap sa customers naman nila is through chat or email. So, pag sinabi call center, hindi lang siya tawag, hindi ka lang sumasagot ng tawag, meron ding chat tsaka email. Nung unang-unang pagkapasok ko doon sa mismong call center sa Pampanga, sobrang amazed talaga ako kasi ang daming computer. Kasi mahilig ako mag-computer mahilig ako sa video games So, nakakita ako ng maraming computer. Sabi ko, stig to Tsaka yung mga tao doon, iba yung mga itsura, hindi siya yung typical na opisina. Alam mo yun, pagpasok mo, opisina Aircon, naka-carpet, maayos yung lugar. Pero yung tao doon, iba-iba yung itsura. And pag sinabi ko iba-iba, so yun lang isa sa maganda sa call center. Kasi hinahayaan nila na kung ano yung gusto mong gawin sa sarili mo or kung saan ka confident na magtrabaho, ano ayos mo, anong bihis mo, anong itsura ng buhok mo, anong attire mo. So, walang pakialamanan dun. No? At talagang malamig pagka-call center. Kaya nga dyan, naka-bonnet, naka-jacket, talagang feeling nasa ibang bansa, na pati nature ng ibang bansa ay na-adapt nila, no? Na parang walang pakialaman. So, unlike sa mga ibang call center na talagang kailangan formal ka, naka-necktie ka, naka-long sleeve, naka-slacks, hindi pwedeng naka-jeans ka, ganun. Pero ngayon kasi, pwede na. Hinahayaan na nila kung ano yung gusto mong attire, kung sa ka-confident. Para yung pagtatrabaho mo, maluwag para sa'yo. May itsura, yung unang-unang na-amaze talaga ako doon yung nakita ko, long hair kasi siya na blondie, pero lalaki siya. Pangarap ko dati magpa-long hair So sabi ko, mukhang matutupad ko na yung pangarap dito. So, napaka-diverse ng mga tao sa call center. Talagang literal na makakita ka ng iba't ibang klaseng tao, makakita ka ng iba't ibang klaseng makakita ka ng iba't ibang klaseng tao, makakita ka rin ng mga taong galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, napaka-diverse at napakasaya kasi ang dami mo nakikilala, ang daming cultures na malalaman mo na ganun pala kasi mga naging kaibigan ko noon, taga dun lang din, locals, Pampanga, may taga Tarlac, may Ilocano, may taga Baguio, may mga Bisaya. So, ang dami ko natututunan. Yun yung isa sa mga magandang bagay sa call center.
Pagdating naman sa call center, dahil nga ang kausap namin lagi is mga international customers. Basically, ang oras talaga mahirap. Kadalasan night shift, kadalasan mid-shift. Pag sinabing mid-shift, madaling araw. Tapos lalabas ka, mainit na, bukas na yung mall. Talagang somehow masasabi ko stressful yun kasi mag-a-adjust yung katawan mo eh. Kasi hindi naman normal sa'yo na bigla ka na lang puyat ka, magdamag, tapos sa umaga ka matutulog. So somehow stressful siya sa katawan. Stressful din sa mga kausap mo kasi nga kadalasan ibang lahi. So yung kultura nila ng pagsasalita nila, kung paano sila mag-deliver ng mga words or ng mga sentences nila versus sa ating mga Pinoy, syempre hindi naman siya like 100% tugma. So, minsan, iba yung pagkakaintindi mo sa sinasabi nila, iba yung pagkakaintindi mo, o iba naman yung pagkakaintindi nila sa sinabi mo. So, nagkikreate siya ng stress kasi meron ka mga messages na hindi mo ma-deliver, pero palagay mo, nasabi mo, pero hindi nila naintindihan. So, isa yun sa mga nagkukos ng stress. Pangalawa, nandyan din yung politika sa call center. Sobrang talamak niyan. And Yung politika means palakasan. No? Marami talaga dyan, sipsipan. Kahit di naman sa call center, kahit sa ang aspeto ng trabaho, mga department, kung ano mang klaseng trabaho yan, kung saan man yan, talagang palaging merong politika na ganyan mangyayari. No? Sipsipan, para mabigyan ng posisyon, kahit di naman. mararamdaman mo siya lalo na pag nag-uumpisa kang umangat kasi syempre papasok ka rank and file. Tas minsan may mga posisyon din kasi sa call center, no? Merong supervisor, may manager, may director. At maraming klase. May mga nagtitrain lang, may trainer. So, depende sa skill sets mo, depende sa tenure mo kung gaano ka nakatagal, depende kung gaano nakadami yung alam mo tungkol do sa proseso, may chance kang ma-promote or umangat yung rank mo. Pero syempre, doon napapasok din yung sinasabi kong politika. Kasi syempre, meron dyan mga ka-close nila, matatagal lang magkakasama sa call center, naging ninong na ng mga anak nila, naging ninong sa kasal, o nakainuman ilang beses. So syempre, medyo lumalakas yung chance nila, no? Siguro yun din naman yung typical na nangyayari, maski naman hindi lang sa call center. Nagkakaroon ka ng backer, kumbaga, tumataas yung chance mo kasi nga, tropa mo na, nakasama mo na. Pero, siguro sobrang lakas nun sa call center, lalo na pag napag-initan ka. As in, na-experience ko yan na parang yung buong management galit sa akin kasi kinokontra ko sila. Pero ako naman, parang pinaglalaban ko lang naman yung gusto kong mangyari at yung palagay kong tama mangyari. Di kayo makakalimutan, technically, na-promote ako bilang isang SME or Subject Matter Expert. Ang ginagawa ng isang SME, sa call center kasi, di ba, parang office setup siya, nakaupo lang yung mga ahente, yung nagre-receive ng tawag. Ngayon, minsan, pag may mga tanong na hindi nila alam kung paano nila sasagutin, may mga tao na ang trabaho lang nila ay naglalakad. Lalakad lang sila sa production floor, and then, tataas mo lang yung kamay mo, magtatanong ka sa kanila. Dahil nga subject. Yun yung mga veterans na, yung mga sanay na at matagal na rin sa call center. Doon sa position na yun. At na-promote sila bilang yun nga. Naglalakad-lakad lang at magtatanong. Ang siguro TL, ganyan, team leader. So yun yung matter expert sila. Sila yung mas nakakaalam either paano hanapin. Kaso may mga TL na may mga favoritism din yan, no? Pag minsan hindi ka tipis ng TL mo, minsan hindi ka sigasuhin. At live kang nakikipag-usap or may tinatanong ka, tapos live mo kinakausap para ma-close mo yung deal, iwan ka sa ere. May sasabihin lang ko, sabay aalis. So hindi mo na siya mahabol. So ang ending, hindi mo close yung kausap mo. Pero ano sa iyo yun? Hindi niya alam, sa kanya rin. Dahil yung nagiging sales nyo, yun yung pinapasahod sa lahat ng empleyado, kasama siya. So dapat ang TL or yung mga supervisor, maging parehas sa mga staff nila, no?
or kung sino man yung nahahawakan nila. Dapat pare-parehas na asikasuhin mo ng parehas yan. Hindi yung meron ka favoritism. No? Pangit yung ganun. Huwag mo sanayin yung ganun kasi hindi ka tatagal kung bago ka man sa posisyon mo. Hanapin yung sagot or kung hindi man nila alam, sila yung gagawa or tutulong sa'yo kasi nga live ka, may kausap ka eh. Hindi ka naman pwedeng umalis-alis doon tas tsaka maghanap ng sagot. So sila naman yung maghanap ng sagot para sa'yo. So na-promote ako sa ganung posisyon. Pero dahil nga sobrang yabang ko kasi nun eh. Dahil feeling ko ako pinakamagaling nun eh. So nagkaroon naman kami ng issue dahil nga ang dami nilang pinopromote na tropa. Alam mo yon, naging kaibigan lang nila. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman marunong. For the sake lang naman sabi, sige tropa, parang hindi na sila nagtatawag. Kasi nga, kumbaga, lakad na lang yung gagawin nila. Tapos, tutulong na lang sila sa mga nagtatawag. Ang dami na po promote na gano'n. And, siguro na panahon ko, I find it frustrating, no? Kasi, ayoko lang bobo eh. Bobo yung kasama ko. Dapat nga magaling ka eh. Tapos bobo yung kasama mo. So, bad trip yun. So, yun. Isa yun sa mga klase ng politika na meron sa call center. Pero marami pa. Baka hindi naman bobo. Baka minsan hindi mo lang maintindihan din yung tao. Kasi nga minsan hindi mo maabot. Ganun lang yun eh. Hindi naman lahat ng tao. Walang taong bobo. No? So minsan, hindi niya lang siguro alam. Pero meron siyang alam na hindi mo naman din alam. Kaya mahirap magsalita o magsabi ng tao sa mundo. Kasi walang tao. Actually, since pag-uusapan natin yung politika, meron ding mga kickback dyan. So, may mga proyekto rin kasi sa loob ng call center na siguro hindi ka na-emphasize kasi medyo call center terms and hindi siya siguro basta in a better sense, may mga projects din. So, halimbawa, pag na-reach mo yung certain number ng metrics, yung mga scoring na tinatawag, meron mga incentives, no? So, yung kliyente, magbibigay sila ng pera sa management and then si management, sila yung gagawa ng mga invoice, sila yung magpo-procure, sila yung magpo-proseso nun. So, may mga kickback na nangyayari doon in the background. So, kung nagtatrabaho kayo sa call center at yung mga incentives na nakukuha mo, feeling mo, sobrang laki na yan, well, mas malaki pa yung kinikita ng manager mo dyan. Ayun. Idugtong ko na rin dahil politika na pag-usapan. Alam nyo ba na nagtrabaho ako sa isang call center kung saan nagkaroon ng isang union? So, sobrang nakakatawa to kasi yung kumpanya ko, dati binili pa ng isang kumpanya. Tapos, ang pangako nila, wala daw magbabago. Eh ngayon, syempre, marami mga nagtatali-talinuhan na tao na feeling nila, naapi na sila kasi nabili kami ng ibang kumpanya na magpapalit na yung pangalan ng kumpanya. Dahil lang doon, feeling nila dapat bayaran kami. So, tulad niya nasabi ko, napaka-diverse ng tao sa call center. May mga taong sobrang entitled din. Dahil nga nabili kami ng isa pang kumpanya, gusto nila bayaran nila kami, eh yung kumpanya ayaw naman pumayag, no? So, ang ginawa nila, nagtayo sila ng union. Ngayon, dahil nga doon sa kumpanya na rin yun, kung saan ako pinopolitika, feeling nila dahil sobrang lakas ng pagkapolitika sa akin, sinubukan nila akong kunin bilang vice president ng union na yun. Which is, hindi ako pumayag kasi feeling ko katalantaduhan lang yun eh. Actually, wala nga naging ending yun eh. Feeling ko nga, yung nagtayo ng union na yun, gusto lang din nila kumita ng pera eh. So, may mga ganong klaseng katalantaduhan na masasabi ko sa call center, no? Kasi, feeling ko yung ibang tao wala talaga idea kung ano yung nangyayari sa loob. Akala rin nila pag sinabing call center, magaling na mag-English. Hindi totoo yan. Lalo na nung unang panahon, sobrang dali lang makapasok sa call center. Masagot mo lang yung tanong ng yes, masagot mo lang ng no, makapag-explain ka lang ng konti. May nagsabi na sa akin yan at na-try ko na rin talaga. So, at may mga kakilala rin ako na dating nagwo-work sa call center sa Japan base. Pero ngayon nasa US call center na sila. So, okay naman, pero hindi din daw ganun karami o kagagaling ang mga kasamahan nyo mag-English. Basta na-deliver mo lang din talaga na maiintindihan at naiintindihan mo, okay na. So, siguro doon na rin mahahasa na pag nandun ka. Pero sabihin mong magaling na,
Lalo na nung mga lalo na pag nag-uumpisa pa lang yung company, kuha na kuha yan. Paparami. Pero ngayon, mahirap na talaga kasi assessment na ang ginagamit. Talagang mauupuin ka sa isang computer, so nandun na lahat. Hindi nga ituturo sa'yo kung paano may operate. Ikaw talaga mag-iisip at step by step gagawin mo yung mga sabay-sabay kayo na ginagawa. Hindi ka pwedeng mahuli ka man, medyo may stress ka. Kaya dapat sabay ka sa kanila. So, ganun siya talaga pati mga pronunciation, salita, sasauluhin mo, dami mga abstract pa ron, marami. Kailangan pag naipasa mo yun, medyo okay ka na talaga sa training pa. Doon pa lang sa assessment. Or masabi mo na ng tama or ma-pronounce mo ng tama yung mga salita, okay na yun, pasukan na nun. Ganun lang kadali ang makapasok sa call center noong unang panahon. Hindi katulad niyan, medyo maarte na kasi yung proseso. So, ako na magsasabi sa inyo, kapag may kakilala kayo or may bago kayo nakilala, tapos nalaman nyo nagtatrabaho sa call center, hindi ibig sabihin magaling mag-English yan. Meron niya akong tropa matagal na akong panahon kaming magtropa. Hanggang ngayon, bobo pa rin siya mag-English. Pero hanggang ngayon, call center pa rin siya. So, survival lang yan. Ang mahalaga lang naman kasi, may deliver mo ng maayos yung mensahe mo doon sa kausap mo. Sa call center din, hindi naman porket hindi, kasi iniisip natin, baka puro kanulang yung kausap natin. Hindi naman. Maraming lahi din. Marami kang may encounter. May mga Indiano, may mga Incheck, mga Vietnamese. Tapos, minsan nakaka-frustrate kasi, alam mo yon, nag-i-English ka tapos alam mo naman maayos naman yung pagkakasabi mo. Pwedeng hindi mo lang siguro na-deliver na maayos yung message, pero alam mo naman na maayos yung mga words na ginamit mo, tapos hindi ka naiintindihan ng ibang lahi na yun. So, nakakapikon siya. Dagdag frustration din yan, tsaka stress. So, hindi lahat ng kausap namin doon, maraming lahi din, iba-iba din. Siyempre, hindi rin naman kasi nila lingwahe yun. Kumbaga sa Pilipinas, kaya dito karamihan nagtatayo ng call center ang galing sa mga Amerika or British. Kasi alam nila ang mga Pilipino magaling matuto or madaling matuto ng English. No? Magaling mag-deliver. So, ang mga Pilipino kasi talaga kahit saan mo ilagay magaling. Hindi kagaya rin ng mga ibang lahi na pagka nag-Englishan nga kayo, Japanese, Chinese, mga Indonesia. Talagang minsan pagka in-English mo, kahit hindi ka nga ganun kagaling mag-English feeling mo mas marunong ka pa sa kanya. Halos talagang tama yung sinabi niya. Kung hindi ka rin din ganun kagaling mag-English, ganun din siya, nahirapan kayo magkaintindi. Or kahit marunong ka mag-English. Kasi yung kausap mo, hindi rin ganun. Kasi ibang lahi, hindi nila salita yun. So, saludo sa atin ang mga Amerikano, mga British. Kasi, salita nila yun pero nagagawa natin isalita. Ay, yung salita natin, kaya ba nila? Hindi. Then, ano ba? Ito, paborito ng madami to. Gustong topic to ng napakaraming tao. Yung kabitan. So, pagdating naman sa relasyon sa loob ng call center, ako, feeling ko lang, siguro with konting research, syempre dahil iba nga yung body clock namin, kumbaga yung normal needs namin nag-iiba din, either bumababa or tumataas. So hindi ko to sasagutin technically na like medically speaking or scientifically speaking, pero again, parang perception ko lang din. Dahil nga iba yung body clock namin, siguro yung sex drive ng tao tumataas. And kasi pag nagtatrabaho sa call center, 2 araw yung rest day mo. 9 na oras kayo magkasama ng mga nakakasama mo. Kasi mag-uumpisa yan, training muna kayo Magte-training kayo, minsan inaabot 3 months, 4 months, ganun katagal. Tapos araw-araw kayo magkasama. Sabihin na natin Monday to Friday, 9 hours a day. Buti pa sila, no? 3 months, 4 months ang training, no? Sa huling pinasukan ko, 1 buwan lang halos. Baka wala pa kasi nung nalipat sa ibang department, 1 week lang binigay na kasi ibang department na uli 1 week lang binigay. Tapos nagtanggal na agad. Malupit, no? Imbis na pausbong na yung agent na magtutuloy-tuloy na nakaka-relate na sa
trabaho na dapat magbibigay sa kanila ng magandang benefits o magandang sales, no? So, wala. Inawat agad nila. Hindi pa nila binigyan pa ng isa pang libo. Parang napakaikli. Dapat hindi. Dapat ganyan. 3 to 4 months lang. Ay, 3 months lang. So, sa 9 oras na yun, siya lang lagi kasama mo. O palagay natin nagugustuhan mo. Or siguro sa ibang batch. Pero, o sa ibang batch ng, kasi yung training class nyo, di ba? May iba pang training class, may mga makakasabay kayo, may matitipuan ka doon. And siguro parang ganun yung nagiging nangyayari doon, no? Napapansin ko lang dahil sa haba ng panahon na magkasama kayo araw-araw sa 9 oras, nagkakadevelopan. Siguro nag-stigma na lang din yun, no? Kasi nga, syempre, dahil gabi kayo nagtatrabaho, para pag uwi mo, wala ka na ibang alam gawin, kundi kakain ka na lang, tapos matutulog ka. So, halimbawa, may asawa ka, hindi na alam ng asawa mo kung ano nangyayari doon sa'yo sa kumpanya o doon sa call center. Kasi nga, pagod ka na eh. Magpapahinga ka na lang eh. Tapos hindi mo alam, yung pala, doon na, yung lakas niya pala, doon na nauubos sa paglandi. Doon sa kasama niya. And kaya ako na nabanggit yan kasi siguro ganun din yung naging experience ko. So, technically, merong panahon na hindi ako kasala. Meron akong long time na girlfriend noon. Tapos, magkalayo kami. So, sa Makati na ako nagtatrabaho nito kasi mas malaki yung sahod sa call center sa Maynila kaysa sa probinsya. Kasi provincial rate literal. Then, iba na yung rate sa Maynila. So, dahil yung long-term girlfriend ko na nakatira siya sa Pampanga kasi nga, doon ako nagtrabaho, doon na rin ako nakakilala ng girlfriend. Nung lumipat naman ako sa Makati, nagtrabaho ako sa Maynila, ayan. Dahil hindi kami nagkikita lagi ng girlfriend ko, may nakilala ako na chicks. Chicks eh. Magkasama kami lagi. Yung bahay niya, although hindi naman ganun kalapit sa opisina, pero alam mo yun, within proximity. So, madedevelop na lang din eh. Hindi mo kasama yung shota mo, tapos may iba kang kasama, na palaging kasama, na parang nag-aalala sa'yo, nag-aalaga sa'yo. Kasi ganun eh, di ba? Ganun yung mararamdaman mo dun eh, sa panahon ng magkasama kayo. Kumain ka na ba? Kain tayo, sabay kayo mag-break. Ganun yung mangyayari dun eh. So, talagang napaka-prone na magkaroon ng kabitan. At yun, from personal experience, nangyari nga siya. Eh, nawala yung sounds niya niyan. Pero mamaya So, sa call center kasi, hindi kasi pwedeng hindi ka magte-training. Magte-training ka muna eh. Siguro, 1 buwan, kung paano ka magsasalita. Ganun na eh. Tapos, isang 1 or 2 months na naman. Depende sa department mo. May ganun. Ngayon nga, dahil nga lagi kami kasama doon, syempre, minsan magti-team building kayo. Para magkaroon din kayo ng bonding ng mga kasama mo. Kasi isa yan sa mga mahalaga eh, sa call center. Kumbaga, palalabasin nila na hindi lang puro trabaho to, minsan masaya din to. So, yan, sige, magti-team building kayo. So, may mga chismis, di ba, na yan, marami nangyayari sa team building. Actually, totoo yun. Totoo yun. Kasi syempre, you'll make the most out of it eh. Di ba? Rest day nyo, magpapahinga kayo, mag-iinom kayo, malalasing kayo, and yung parang tinitignan mo lang sa office, biglang doon na sa inyo may mangyayari. Pero hindi ko naman sinasabi lahat ng team building, gano'n. Pero nangyayari talaga siya. Talagang nangyayari siya. Alam mo, naalala ko dati, meron akong katrabaho eh. Yung asawa niya, laging sumasama sa team building. Kahit team building na nung iba, nakiki-team building siya. So parang nagtataka na siya. Parang ang ano niya lang daw, ang dahilan niya lang, nakikisama lang daw siya kasi may posisyon 'yon. Pero parang weirdo kasi. Tapos parang alam mo 'yon, lahat ng tao hindi naniniwala doon sa asawa niya, pero naniniwala pa rin siya sa asawa niya. Hanggang sa isang araw dumating, umamin din na ayun, ginagamit ng asawa niya yung team building para magkita sila nung kabit niya. So may mga ganong kwento. Legit yan. Sa call center, maraming ano dyan. Maraming drugs dyan. Aamin ba ako? Hindi. Maraming drugs. May drugs sa call center. Kasi nga, meron, kasi puyatan yan eh, no? Pero, hindi naman lahat, no? Nasa agent na yan, nasa tao na yan.
Naniniwala ako marami dyan, pero hindi lang. Yung iba, hindi nila kaya yung puyat eh. So, literal, may nagsasabo dyan. Meron akong makilala nagsasabo dyan. Lalo noon, nung bago pa nag-Duterte, dami. At saka marijuana. Yan. Siguro amin na ako, no? Ako yung isa sa mga pagdaka-lunch. Yan. Sumisindi ako. Sarap eh. Good trip eh. Good shit eh. Pero, Yun, medyo ano yun, yung mga Mary Jane na yan, no? Kasi gamot nga yan eh. Ano yan eh, herbal. So hindi lang na-approve dito sa atin na maging legal yan. Kasi nga, inaawat din yan ng mga doctors, mga pharmacy. Kasi maraming sasagasaang mga mayayamang gumagawa ng mga drugs na binibenta sa mga Mercury or sa pharmacy. Yung herbal na yan. No? Kaya until now, pinaglalaban niya ni Senator Robin Padilla na kahit sa Canada ata o sa ibang bansa, legal yung paggamit ng marijuana. Basta meron kang nararapat para sa iyo ng gamot na yun. Ano ka, meron kang reseta, kumbaga, or ano ng approval. so yan, may bentahan ng drugs sa call center. Kaya naman, yung call centers, kadalasan, sila na rin yung nag-i-initiate ng APE na tinatawag Annual Physical Examination. So may drug test doon. So gusto rin din nila i-make sure na drug-free yung environment nila. Pero minsan, yung boss ko pa yung naghahanap eh. Sa call center, dahil nga mainit ang kabitan at di ko maintindihan eh. Parang siguro, iba yung dahil nga sa stress, dahil sa puyat, yung libog siguro ng ibang tao doon. Hindi mo mamalinis, siguro ako noon, no? Pero, siyempre, matanda na ako eh. Pero siguro, Yan, totoo yun. At kahit naman di sa call center yan, meron yan sa lahat ng trabaho. Meron, no? Lalo na sa mga sa mga warehouse. Yung warehouse na yun eh. Pag nag-i-inventory yung babae dun eh, di ba? Eh, kung ikaw medyo may konti kayong doon lang nakakatapos na meron yun sa may dati kasi nag-PLDT rin ako. So, warehouse. Oo, kinikwento sa akin nung medyo naman doon. Ay, si maganda yun. Kinikwento niya. So, totoo yun. Kaya pagka mag-i-inventory yung babae, hapon, padilim na. Siyempre, warehouse medyo may liwanag, may area madilim. Alam na nila kung saan sila, no? Kaya ayun, nasabi rin kasi. Kaya, totoo yan. Sa lahat meron yan. yung may mga kalibugan na hindi na matiis. Kasi feeling ko, alam niyo to eh, alam niyo yung storya na mga nahuhuli sa fire exit, nahuhuli sa CR, ng lalaki o man o babae. Oo, totoo yun. Meron, nangyayari talaga yun. May mga encounters na parang isipin mo, chismis lang, na sinabi lang ni ganito, sinabi na ganyan. Pero ba't tinanggal? Ibig sabihin, legit nahuli. Or may sapat na ebidensya na talagang nangyari yun. So, minsan kasi nakakagulat doon, yung mga tao pa na hindi mo in-expect na magkakakonekta pala, na kakilala mo dito, tapos kakilala mo doon, tapos sila yung mahuhuli sa CR. Pero yun, nangyayari talaga. Siyempre ngayon, simplihan na lang yan eh. May cellphone na eh, no? Punta ka doon. Diba ko, mga ganon. Unlike dati, talagang wala. Pagka yung, sabagay, nung nauso naman ng cellphone, nandiyan yung talagang may nagtitirahan. So, lahat ng nabanggit ko, lahat ng sinabi ko ngayon sa inyo dito, lahat ng kwento ko, based on my experience. Ito yung mga nakita ko, ito mismo yung narinig ko, ito yung kung saan ako nanggaling. Pero naniniwala naman ako na hindi lang to sa call center nangyayari. Kahit sa ibang industriya, ganun din naman. Nagkataon lang na siguro nung panahon na kumakalat yung mga ganitong usapan, yun din kasi yung panahon na possible pa lang at nag-i-improve pa lang yung mga call center. So, lahat ng to, nangyayari to kahit sa industriya, hindi lang sa call center. Nagkataon lang na mas marami nangyayari sa call center. So sa mga call center din, merong isang sikat na pangalan na kahit saan call center ka pumunta, ako kasi marami lang pinanggalingan eh, Makati, Taguig, Pampanga,
Yun nga, di ba? Maynila, may sikat na pangalan na lagi nababanggit, si Junjun. Ito si Junjun, yan yung pangalan ng mga multo daw sa call center. Halimbawa, nakita daw dun sa training room, nakita daw sa conference room, tumunog daw yung telepono pero wala naman tao, nahulog yung keyboard, wala naman tao. Napansin ko lang kasi Junjun lagi yung tawag. So kahit saan call center ka pumunta, pag sinabing Junjun, gets na nila yon. Hindi yun ethics, multo yun. Ano pa ba? May na-encounter po ba kayong gano'n? Actually, may na-encounter ako eh. Pero dahil nga atheist ako, panoorin nyo rin yung episode na yun. Hindi ko alam kung maniniwala ako kung totoo yun eh. Pero meron. Yung mga telepono kasi sa call center, ang tawag doon Avaya. Yun yung brand. Kumbaga, di ba, iPhone or Samsung. Yung gamit sa call center, Avaya mostly yung tawag. May isang pagkakataon doon na nagkukwentuhan kami ng mga tropa ko dito. Tapos yung isang telepono, nag-ring ng walang dahilan. Nagre-ring siya pero makikita mo kasi doon may screen yan eh. Walang tumatawag pero nagre-ring. So, siguro na yung pinaka-weird na experience ko. Hindi ko alam, baka technical issue lang. Pero as usual, sabi ng mga kasama ko, si Junjun yun. Sa call center, marami ring chismisan. Sobrang talamak na talamak yung chismisan. Halimbawa, dahil nga, minsan kasi may mga call center na kontrolado mo yung break mo. Kahit saan naman may marites, no? Pero dyan sa call center, matindi chismisan. Pag nasa call center ka nga, kala mo nasa showbiz ka eh. Totoo yan. At yung iba naman chismis, totoo rin nangyayari. Lalo na pag kayo mga ganyan. Yung chismis na hindi totoo, dahil napagchichismisan kayo, pero meron talaga totoo, kaya rin kayo napagchichismisan. Yung ganun. At may mga tao ka na, alam mo, nag-enjoy ka na kasama mo mag-yossi or kasama mo mag-break. So, minsan, kahit hindi naman kayo nagkakabitan, literal na magtropa lang kayo, pero lagi kayo nakikita magkasama, nagagawa kayo ng chismis. Uso din dyan yung, dahil nga tabi-tabi kayo nagtatrabaho, tapos lagi kayo magkakasama, parang pag may nag-iba lang konti, magagawa ka na ng kwento, o hindi na sumasama si ganito, hindi na sumasama si ganyan, bakit kaya? Siguro, isa sa mga, hindi naman siya like dark secrets, no? Pero parang masasabi ko, gano'n kasi, negosyo kasi yung call center eh. Ang karamihan ang hindi alam ng karamihan, akala nila, malaki na yung pasahod sa'yo. Ganito yung offer nila sa akin eh. Pero hindi nila alam, yung binabayaran ng kliyente, times 2 or times 3 pa, dun sa kumpanya mismo. So, yung sinasahod ng isang tao sa call center, sobrang partial lang yun sa actual na binabayad ng mga kliyente. Ang call center industry, ano yan, billion-dollar industry talaga yan. Sobrang laki talaga ng naitutulong yan sa Pilipinas. Kung pupunta tayo sa ganong usapan eh. Kasi iniisip nila, dito, dumating kasi yung panahon na nilalang nila yung mga nagtatrabaho sa call center eh, di ba? Na parang call center ka lang naman nagtatrabaho eh, di ba? Paulit-ulit lang naman yung ginagawa nyo dyan eh. Well, sa totoo lang, kung paulit-ulit naman yung gagawin ko, tapos malaki yung sahod ko, ba't hindi? Gamit ang utak dyan, hindi lang paulit-ulit, stressful dyan. At saka, kailangan mabilis ang utak mo. Pwedeng malaki. Hindi, di ba? So, yun. Pero ang malupit dyan, yun. Mas malaki pa rin yung kinikita ng kumpanya. Pero, sa bagay, hindi mo naman kasi makukuha yung trabaho na yun kung hindi naman binayaran na maayos yung kumpanya. Sila naman yung nag-source nun eh. So, yun. Pero, yun. Yung nakakalungkot doon. Sabihin na natin, ang sahod mo, 25,000. Yung parang basic pay mo, allowance. Package mo, 25K. Pero sa totoo lang, binabayaran ng kliyente dyan sa kumpanya. Either 50, 75,000 times 2 times 3. Yan ang masakit na katotohanan doon. Pag umabsent ka pa. Siyempre, kikita talaga yan yung sa HR, yung sa may-ari, di ba? So, maraming pasahod. Malaki kita, hindi naman magbe-business ng ganyan. Talagang billion-dollar talaga ang nilalabas ng mga... Kasi American yan eh, ang kausap nyo dyan, foreigner eh. Hindi naman negosyo ng mga sa atin lang yan. Talaga alam naman natin na pag nag-business ang mga, lalo na mga Amerikano, mga Australiano, mga British, Japanese nga lang eh, galante na. Huwag lang i-check, no? Parang masahol pa sa yan, sa sobrang gulang at barat. Pasahol. Real talk yun. Sa lahat yun, kahit ipagtanong nyo. Kaltas ka pa.
Dugtong ko lang doon sa nakwento ko kanina dahil nga stressful yung environment ng call center gawa nga ng mga factors na nabanggit ko rin kanina. Sa totoo lang, marami na akong katrabahong namatay eh. Sa totoo lang, merong namatay sa stress, na parang naging komplikado na, inatake sa puso. Marami ring namamatay sa AIDS. So, medyo hindi natin HIV, AIDS, no? Ganun din naman yun eh, technically. From HIV, tapos magiging AIDS. Mangilan-ilan nila katrabaho ko sa iba't ibang call center. So, magkakadugtong na nga yun eh, dahil nga infidelity, kabitan. So, may mga nagkakasakit din na ganyan. At, yun, may namamatay din. Siguro meron kayo ibang nabalitaan, pero sa totoo lang, meron din mga hindi na lumalabas. Hindi na lumalabas in a sense na, kumbaga, gano'n na lang yung nangyari. And, parang hindi naman like totally masisisi yung kumpanya. Kasi syempre, pumirma ka ng kontrata eh, na ganito yung magiging trabaho mo, alam mo yung magiging trabaho mo. Pero kung paano na lang kalalabasan yung outcome nun sa'yo, yung magiging epekto nun sa'yo, iba, kumbaga ibang usapan na yun. Naalala ko doon sa isang kumpanya na pinagtrabahuan ko. Dalaway na Masingit ko lang mga boss idol, no? Medyo nasa harapan ko kasi yung ring light. Direkta sa mata. At ang mata ko medyo nalabo na, nagluluha. Kaya kung mapapansin nyo, madalas naka-shades ako, di ba, pagka nag-vlog. Hindi ibig sabihin mayabang tayo, no? O maangas tayo. Talagang yung ring light, direct sa mata ko, lalong mahapdi. Siyempre nakatitig ako sa pinanonood ko. Lalo maa-apektuhan. Kaya nagsosot ako ng ganyan. Yun na po. Baka kasi maraming mainis o mayabang. Islam. patay doon. Tapos pala silang bading. Tapos parang naging complication nila is pneumonia. Pero one of the signs kasi yun ng HIV and bading sila. So, hindi naman siya like stigma, no? Pag sinabing bading, HIV agad. Pero, let's face the truth. Kumbaga, mas mataas yung chance, di ba? So, mabuti na lang doon sa kumpanya namin na yun. Merong insurance. May life insurance. So, siguro, isa yun sa mga perks, no? Pag nagtatrabaho sa call center, may mga call center na nag-provide sila ng life insurance. So, siguro, may masasabi ako maganda sa call center. Sa ibang call center. At least may mga benefits na makukuha. So katulad no, namatay siya, nakakuha siya yung pamilya niya nakakuha ng insurance, which is at least a good thing. So siguro para may iba naman, may maganda naman tayo masabi sa call center. Ano bang maganda sa call center? Well, una sa lahat, ang trabaho sa call center, komportable ka. Nakaupo ka, naka-aircon ka, nakaharap ka lang sa computer. Kaya siguro nasasabi na malaki sahod sa call center kasi kaysa magtrabaho sa fast food chains, napagod ka, exhausted ka, mas mahaba yung hours, ang dami pang requirements masyado, alam mo yun, mas malaki talaga yung sahod. Kasi magkano lang ba sahod sa mga fast food chains versus sa call center, di ba? Isa pa maganda doon, yun nga, yung mga benepisyo, no? So, siguro sa fast food chains, meron din gano'n, SSS Pag-ibig, PhilHealth. Pero iba kasi sa call center, talagang hahatian ka nila, talagang i-require ka nila na dapat meron ka. Nabanggit ko rin yung insurance, so meron ding health insurance na tinatawag or HMO. Karamihan sa mga kumpanya, isa yan sa mga binibigay nila na benefit sa mga nagtatrabaho sa call center. Dahil nga prone sa stress, at pag stressed ka, prone ka magkasakit kasi mababa yung immune system mo. Sila na rin mismo nagpo-provide ng mga HMO or health insurance. Pwede ko rin sabihin na yung mga kumpanya, maayos naman sila magpasahod. Although may mga kilalang kumpanya na palpak magpasahod, pero most of the time naman, hindi ito yung typical na mga kumpanya or opisina na nade-delay yung sahod. Okay yung sahod, like minsan on time, minsan late, pero you know, in rare instances, hindi ko lang alam sa ibang kumpanya, pero so far, sa mga kumpanya na napasukan ko, maayos naman. At ang mga call center kasi takot yan sa, takot sa dole yan eh. Takot yan lagi sa dole kasi sobrang prone nila na mareklamo sa dole. At mas mataas yung chance na natatalo sila lagi sa mga kaso. Yan. Based din sa experience ko kasi may mga pinanalo na akong kaso eh. So, may connotation na toxic workplace sa call center. Meron. Kasi nga stressful, di ba? Tapos, yung boss mo pa, hindi niya pa makuha yung gusto niya. Kasi call center, most of the time, it's all about numbers.
Numero talaga eh. Like, in a sense na nakukuha mo ba yung mga grading system or KPIs or metrics na nire-require? Kasi pag di mo na-hit yun, papagalitan ka lang ng supervisor mo eh. Ba't di mo to na-hit? So, magtotoksikan na kayo ng boss mo. Kasi yung boss mo, pinapagalitan din ng boss niya. Nagpapasa-pasa na yung galit. Pero depende naman yan eh. May mga maayos naman na supervisor. Ito yung isa sa mga bagay na napansin ko, no? Sa 17 years ko sa call center. Nung unang panahon kasi medyo barbaric yung style eh ng leadership when it comes to BPO. Na mababa yung score mo dito, baba yung CSAT mo. Kailangan mo ng ganitong CSAT, yun yung survey yun. Isa sa mga pinakamalagang bagay no, sa call center. So, yung survey mo, kailangan mataas lagi yun. Ngayon, pag mababa yung score mo, papagalitan ng boss mo, sasabihin lang sa'yo, kailangan ganito yung score mo. Pero hindi naman niya ituturo kung paano mo makukuha yun. Sasabihin niya lang, dapat ganito. Yung napansin ko noon ganun yung style sa call center. Tapos, pag hindi mo nakukuha yung gusto nila, ang mangyayari, parang lalagay ka nila sa isang programa na tinatawag na PIP or People Improvement Program na parang ipe-pressure ka palalo. Kasi, pag hindi mo nakuha yung numero na gusto nila, tatanggalin ka nila. So, magkakaroon ka ng pressure sa sarili mo. Siyempre, matotoxic ka na nun. Kasi, halimbawa, may kausap ka, tapos nararamdaman mo na hindi maganda yung service. Yan napapasok yung stressful. At iniisip mo na yan sa gabi, matutulog ka. Isa nga, iihi ka lang sa madaling araw. Isipin mo pa, sino ba yung natatawagan? Kung sa sales ka, mabentahan ko. Toxic talaga, pero ganun pa man, mas okay pa din kasi dahil malaki rin ang kitaan dyan. Pero talagang health ang kalaban mo dyan at yung stressful sobra. Nadidepress ka na. Survey na ibibigay sa'yo, parang magkaka-pressure ka na ito-toxicin mo yung sarili mo na mismo, na parang hindi ko nagawa to, dapat pala ganito ginawa ko. So, hindi siya healthy in that sense. Ngayon, as years passes by, ito yung nakita kong malaki improvement sa call center na parang hindi na, mahalaga pa rin yung numero, pero ituturo na nila sa'yo kung paano yun gagawin. So, i-guide ka na nila, magkakaroon na ng coaching. May coaching naman noon, pero yung coaching kasi ngayon medyo iba na eh. Medyo malawak na. At kumbaga, mas iisipin na nila kung ano yung best way, depende sa skill set mo, kung paano mo i-improve yung sarili mo para makuha yung numbers na gusto nila. So, yan, malaki na yung naging improvement in terms of workload or, kung paano hinahandle yung toxicity sa call center. Ngayon, depende pa rin sa kumpanya eh. May mga kumpanya pa rin ngayon na sigurado ako toxic pa rin. Especially may mga kumpanya pa rin na mas gusto nila yung sales. May kumpanya kasi na gusto lang nila, masaya yung customer nila. Kasi syempre babalik ng babalik. Siguro toxic kapag yung mga accounts or yung mga departments na napupunta mo sa call center, yung mga collection. Yung ikaw mismo yung mga ngolekta ng utang sa credit card ng ibang mga foreigner o mga taga-ibang bansa. Toxic siguro yung sales kasi may inaabol ka eh. May quota kang hinahabol eh. Parang yung mga nagtitinda lang din sa mga appliance store, sa mga mall. Siyempre may mga quota sila, no? So pag hindi mo nakukuha yung quota mo, hindi mo nakukuha yung numero na kailangan nila, siguro nawawala ka rin ng incentives or mga commission. So alam mo yun, nakaka-toxic. At dahil di So, hindi lang yun. Okay lang siguro yung incentive tsaka commission. Mahirap doon, tatanggalin ka sa trabaho talaga. Doon ka lalo matotoxic. Imbis na makapag-deliver ka ng sales sa pananalita mo ng mas maganda, nabubulol ka na, nag-struggle ka na, minsan hindi na pala okay na sasabi mo sa client. Hindi mo nakukuha yun, hindi rin nakukuha ng supervisor mo, magiging toxic din siya. So, siguro ganun yung toxic workplace, no? Toxic yung trabaho kung hindi mo nagagawa ng maayos yung trabaho. Dadagdag pa doon yung katabi mo, nababadtrip ka kung paano siya magsalita. Nakaka-toxic. Yung katabi mo namang isa, bobo mag-English. Ito, pangit yung boses. So, mga ganong klaseng bagay, nakaka-toxic yun. Nabanggit ko rin kanina, lagi sinasabi na parang sa call center ka lang nagtatrabaho. Nung pumasok ako sa call center,
undergraduate ako. Hanggang ngayon, undergraduate pa rin ako. Tapos, ang mga kasabay ko, nurse, yung may lisensya, nakapagtapos, tapos may lisensya, engineer, architect, lahat ng profesyon na may isip mo. Teachers. Tapos parang naisip ko, sa sobrang versatile ng call center, kung meron kang profesyon na tinapos at may lisensya ka, bakit nandito ka sa call center? Ba't ka nagtatrabaho sa trabaho na pwede namang trabahuin ng isang katulad ko na hindi nakatapos? Siguro, yun, napakaganda kasi ng kultura sa loob. Pag nandun na kayo sa loob, wala na pakilamanan nyo kung ano ka. Kung Tama. Pagdating ka sa call center, lalo siguro yan sa US, mga panggabi, nandiyan yung maraming mga graduate dyan, mga degree talaga, na nagtatry kasi masaya dyan eh. Masaya rin naman. Maganda rin ma-experience yan, no? Ngayon, kung may degree ka nga at meron kang profession doon, engineering ka, sa HRM ka, so pwede mas maganda gamitin mo yon. Pag medyo nagsawa ka dyan, maganda pa rin yun. No, kasi ibang nagsusumiksik lang din naman kasi dyan, si undergraduate. So, nakapasok na sila dyan, talaga nagsusumiksik kasi pag naalis pa sila, mahirapan silang humanap ng trabaho sa labas. So, kaya kung ikaw kung may degree ka, so parang gawin mo lang enjoyment. taas ka, minatapos ka, katulad ko na hindi nakatapos, kung ahente ka lang. Pare-parehas lang tayo. Pero siguro, doon ako nagkaroon ng mindset na hindi ko na kailangan mag-aral, hindi ko na kailangan ng diploma para, alam mo yun, magtrabaho or makuha yung gusto kong trabaho. Kasi ito nga mga may tinapos at may lisensya na professional dito nagtatrabaho. Pero masasabi ko, mali rin yan eh. Kasi, katulad yan, 17 years ako sa call center, hindi na ako makaalis. Kasi wala akong ibang naging profesyon. Ito na yung naging profesyon ko. Ito na yung kultura na kinalakihan ko, na kinatandaan ko, na hindi ko man lang magawa na, alam mo yung lumipat ng ibang klaseng profesyon. Ito mga nabanggit ko sa inyo na architect, na engineer, na nurse, na teacher, yung mga nakilala ko in the past, napupursue na nila kung ano yung natapos nila. Yung iba, engineer na talaga sila. Yung iba, talagang nagde-design na, architect. And yung iba, nagtuturo. So, siguro kung nag-uumpisa ka pala sa call center at bata ka pa, siguro suggestion ko, tapusin mo pa rin kung kaya mo. Kasi, darating yung araw na, alam mo yun, ayaw mo na dito eh. Like, it's fun, it's cool, masaya yung mga kasama mo, masaya yung sahod, masaya yung workplace, pero siguro dadating yung araw, magsasawa ka din. So, pag dumating yung panahon na yun, at least meron kang backup. Yun yung bottom line niya talaga. Darating yung panahon na magsasawa ka na eh. At yung pagsasawa na yun, dun mo na lalo mararamdaman yung stressful, yung toxic. Sawa ka na eh, hindi ka na masaya. So yun na yun, hanggang sa hirap ka nang mag-sales or kung ano man yung department mo doon sa pinasukan. So mas maganda talaga na sa mga kabataan yun, meron kang profesyon na tinapos. Parang kung yan, experience mo, masaya yan. Masaya talaga sa call center. Experience mo lang. Para pagka napag-uusapan, hindi ka out of place. Hindi ka out of place. Parang ganun ba? Plan. So, ngayon kasi 2024 na, no? Hindi ko alam, kung ako tatanungin mo, para sa akin, maganda na yung reputation ngayon ng call center. Unlike before, di ba? Kasi nga, yun yung stigma eh, na temporary job lang, hindi siya something na magtatagal dahil hindi naman talaga sa profesyon. Pero, yun, ulit-ulitin ko, kung 17 years na ako dito, hindi pa ba yun matagal? Ilang taon ba? Dapat ba 20 years? So, nabanggit ko rin kanina, na barbaric talaga yung mga call center. Yung mga call center kasi, ang maganda dyan, ano sila eh, fast-paced sila, mabilis sila mag-adapt. Isa yan sa mga kailangan mo eh. At innovative sila, talagang ini-improve nila. So, malaki na yung in-improve ng call center. Hindi katulad dati na may maririnig ka, makikita ka sa social media or maririnig mo na call center lang yan. Wala nang ganun ngayon eh. Malaki na rin kasi naging improvement. Marami rin naging mali noon. And marami na rin silang na-justify, marami na silang na-improve. Iba na yung tingin ngayon ng tao sa call center. Kung reputation lang ng call center ay pag-uusapan, siguro by company. Depende na sa kumpanya.
Dati kasi as a whole, tinitignan yung mga call center na basta call center, pare-parehas lang yan. Mali yun. Depende sa kumpanya. Meron mga kumpanya na simula noon hanggang ngayon nandiyan pa rin dahil sa napakagandang reputation, dahil maganda yung pagpapalakad nila. Siguro dahil sa mga benefits as well at kung paano nila tinatrato yung tao nila. May marami ring mga call center na nagsara at alam mo yun, binili na lang ng ibang kumpanya katulad ng kinukwento ko sa inyo kasi nga hindi masyado maayos yung patakbo. So ngayong 2024, nakikita ko marami pa rin naman nagko-call center. Actually, yung pag-VA, yung mga online freelancing, napakaraming porsyento dyan galing sa call center. So, pag nagtrabaho kasi sa call center, di ba, akala nila may binabasa lang kami. Hindi. Sobrang gamit mo ng utak dyan pagdating sa, pag nagko-calls ka o pag may kausap ka. Kailangan mabilis ka mag-isip. Kailangan masagot mo agad. Kailangan maintindihan ka niya. Kung hindi mo alam kung ano yung sagot, kailangan mabilis ka kung paano mo hanapin yung sagot. Maraming skill sets ka na matututunan sa call center na ang nakakatuwa dyan, yun nga, kung ikaw ay may ibang Kaya nga yung mga call center agent, di ba? Pagkakausap mo yan, nakipag-usap ka dyan, bibilis magsalita niyan. Ganun din ka bibilis isip niyan. Kasi mga nakakausap niyan everyday ng trabaho nila, lalo na sa sales. No? So nagsasalita pa lang yung kausap nila, alam na nila kung saan nila dadalhin yung usapan. Ganun kabilis yung mga veteranong call center agent, lalo na pagdating sa sales. At yung sales mo pa, outbound. Pag outbound kasi, ikaw yung maghahanap, mas mahirap yun. Kesa sa inbound, like sa SM, inbound yan, yung mga nandiyan sa nagbibenta. Mga jeans, mga sapatos, inbound yun, lalapit mismo customer. No? Pero yung sa call center na outbound, pauupuin ka dyan sa cubicle mo. Ikaw bahala, maghanap ka ng sales mo. Kaya talagang stressful. Pero maganda naman, lalo na kung na-enjoy mo, doon dadami pera mo. Pagka nakapokus ka sa masaya ka sa ginagawa mo. Okay yun. Pero yun nga, sabi nga ni pag dumating yung panahon na nagsawa ka na, nandiyan na yung toxic talaga. Nararamdaman mo saglitan. Profesyon, bukod sa pagtatrabaho sa call center, pwede mo siya magamit. Kaya ngayon, masasabi ko, yung mga nagtatrabaho or pag galing ka sa call center, napaka-versatile mo, napaka-flexible mo pagdating sa ibang trabaho. Kasi iba talaga eh. Iba talaga yung customer facing, iba yung customer service na binibigay ng mga call center. And maski ako, na-apply ko siya eh, sa pagninegosyo ko, sa pagtitinda ko ng laruan. Dahil nga sobrang lapit sa akin ng industriya ng customer service, parang doon ko natutunan kung paano mo dapat inaalagaan yung customers mo. So, kumbaga ako yung skill sets ko sa call center, nadala ko siya sa ibang industriya and it works. So, yun ang masasabi ko, hindi na siguro ganun kapangit yung tingin ng tao sa call center. At masaya naman ako naging ganun yung outcome. It took years kasi hindi naman siya like, overnight na ganito kami sa call center, ganyan kami sa call center. Pero may mga tao pa rin na hindi naniniwala doon agad-agad. Siguro pwede ko sabihin, most especially yung mga matatanda na wala naman silang idea kung ano yung call center and wala sila sa call center kasi syempre, hindi pa naman ganun kaboom yung call center, no? So hindi sila nagkaroon ng chance na makapagtrabaho doon. Kaya wala sila idea kung ano meron doon. Sa call center, napaka-diverse ng mga tao, like what I've mentioned earlier, no? So, nabanggit ko, iba't ibang probinsya, di ba? Baguio, mga Ilocano, mga Bisaya, Kapampangan, Manileño, magkakasama kayo. Alam mo yun, parang sa umpisang gulo eh. Kasi, syempre, iba-iba kayo ng lugar, iba-iba kayo ng kultura. Pero, alam mo yun, matututunan nyo kung paano magkaisa. Pagdating sa edad, kasi eventually, nag-umpisa ako sa mababa, hanggang sa na-promote ako, may panahon na nung naging TL ako, team leader or supervisor na tinatawag, ang pinakamatanda kong na-handle na tao ko, under me, ibig sabihin, ako yung boss niya, 68 years old. Sobrang tanda niya namin. I mean, pag naglalakad siya, para siyang nagmumunwalk talaga papasok. Pag uupo siya dahan-dahan, kasi parang nagkakalak yung mga buto niya eh. Kasi hindi naman, pero syempre matanda na siya eh, kumbaga dahan-dahan siya. Pero, isipin mo yun, nakakapagtrabaho pa rin siya sa call center kahit 68 years old na siya.
Ganun na siya katanda. I mean, dapat nagpapahinga ka na lang noon. Dapat ini-enjoy mo na yung buhay. Or siguro, unfortunately, may kailangan pa ng pera or wala nakatulong sa'yo financially. Pero isipin mo yun, kung walang call center, saan pupulutin yung 68 years old na yun? Di ba? Hindi naman siya pwede magtrabaho sa fast food. Hindi rin siya pwede sa office. Kasi medyo iba na eh. So siguro isa yan sa mga magagandang bagay na pwede ko masabi sa call center. Talagang age doesn't matter. Literal, wala silang pakialam. Kung ako nag-start 18 kasi yun yung legal age, di ba? As, you know, as old as someone na 68 years old, pwede magtrabaho. So, kayo na bahala magbilang between 18 to 68, yun taon yun? 50? 50 years yung gap, pero okay lang. Siguro message ko kung gusto mong pumasok sa call center at wala ka pang experience sa call center or sa pagko-call center, pag-isipan mo. Kung temporary, it's a good thing. Sasabihin ko, good thing siya temporarily kung isa kang professional na may natapos at may lisensya, katulad na nabanggit ko. Kasi kung ako tatanungin mo ngayon, kung mas papapiliin ako, sana meron akong profesyon bukod dito. Pero ang naging take ko kasi dito is, eto na mismo yung profesyon ko eh. Dito ako nababagay eh. Kasi passionate ako makipag-usap sa tao, hilig kong tumulong. Hindi ako nagmamalinis ako. Kumbaga, syempre, di ba, pag may nangangailangan ng tulong, parang ang sarap tumulong eh. Diba? Tapos, pag natulungan mo yung tao, masaya, magte-thank you siya sa'yo. And yun yung naging fulfillment ko. Isa na rin sa mga naging fulfillment ko, yung matulungan ko yung mga hinahawakan kong tao na makuha yung posisyon na gusto nila. Kasi doon ako galing eh. Galing ako doon sa barbaric era ng call center na wala silang pakialam sa'yo basta makuha lang nila yung numero na gusto mo. Kaya, alam mo yun, parang sabi ko, pag ako na yung naging supervisor, pag ako naging team leader, hindi ako magiging ganong leader. Kaya, eto ako. Kaya dito ako nababagay. Kasi alam ko na somehow may mga tao pa rin na gusto nilang may marating sila sa call center or kung saan man. And isa siguro sa mga katulong na yun. Pero kung temporary lang, walang problema, kung gusto mong maging stable sa call center, ang kaya ko sabihin, walang stable na call center. Maraming nagsasarang call center, akala nyo lang wala, pero meron. Kung gusto nyo pasukin to, dapat buo din yung loob nyo. Katulad lang din siya ng mga professional na trabaho, mga doktor, nurse, teacher, engineer. Meron din mga certain skills. Yun nga lang, hindi mo nga lang kailangan mag-exam, hindi mo nga lang kailangan na magkaroon ng lisensya. It's a learning process. Lahat naman matututunan mo pag nandun ka na. So, kung gusto mo pumasok sa call center and willing kang ma-encounter siguro, mostly ng mga nasabi ko, yung toxicity, how you handle stress and all, okay naman. And again, masaya naman, marami ka nakikilala, okay naman din yung benefits, wala problema doon. Kung gusto mo and ready ka, agresibo ang call center. Kung handa ka sa mga nasabi ko, walang problema doon. Pero, kung nagtatrabaho ka sa fast food chain, nanonood ka, nagtatrabaho ka sa fast food chain, umalis ka na dyan. Mag-call center ka na lang. Mag-aaral ka na lang ng konting English, papasok na yan. Galingan mo na lang sa interview. Pero, kung galing ka sa ibang industriya, kung ano man yan, at papasok ka sa call center, medyo pag-isipan mo ng konti. Tama yun, no? Pag-isipan mo, lalo na kung meron kang degree. So, siguro, mas maganda rin kung ma-experience mo. Kung may degree ka naman, try mo. Tumagal ka ng kalahating taon o 5 taon. 5 buwan. Okay na yon, di ba? Experience, gano'n. Di ba? Pero kung yun nga, sabi nga niya, kung ikaw ay medyo mas mababang sinasahod mo, sa call center ka, sa fast food chain ka lang, mababa talaga doon. So, mag-call center ka para talagang mas maramdaman mo yung kinikita mo. Malaki talagang times 3, times 4 yung kitaan, lalo na kung panggabi. Galing kang food chain talaga. No? So, nandun lahat ng saya at stress. Masarap yan. Marami rin pera. No? So, ayun na po. Maraming salamat po mga boss idol, mga OFW natin dyan, mga bagong bayani. Salamat sa panonood. At interesting naman itong pinanood natin kasi experience to ng talagang isang 17
years na experience niya sa call center, kaya alam niya na talaga lahat. Totoo lahat ng mga sinabi niya, no? Salute sa kanya. At yun po, sa muli, si Tio Paeng at palagi nagsasabi, life is short, be happy, and world peace. I-enjoy lang natin yung buhay, no? At kung saan man tayo naka-profesyon, no? I-enjoy lang natin.